Habang ang sitwasyon sa Bao de Masinloc ay tensyonado, ang isang katulad na konvoy ng Pilipinas ay naharap sa halos magkaparehong banta malapit sa Escudasol na matatagpuan naman sa timog sa West Philippine Sea. Ang BRP Melchora Aquino at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard na suportado ng 5 patrol boat mula sa BFAR ay sumulong sa misyon sa kabila ng agresibong presensya ng mga Chino na kinabibilangan ng 10 barko ng China Coast Guard, 10 barko naman mula sa Chinese Maritime Militia, isang planned helicopter, 2 barkong padigma at isang high-speed response boat. Pero sa tansya ng Philippine Coast Guard, mukhang hirap din ang China sa pagkontrol sa mga armada ng barko mula sa Pilipinas at maging ang ilan sa mga maliliit at malalaking barkong pangisda mula sa probinsya ng Palawan at ng Iloilo. Kaya naglatag na naman daw ang China ng bagong taktika nito para tuluyan ang puksain ang mga barko ng Pilipinas, lalong-lalo na ng mga mangingisdang Pilipino na regular na pumapwesto malapit sa pinakasentro ng Sabina Shoal. Ang naging saad ni Commodore J. Tariela, there were documented instances of CCG vessels activating water cannons to threaten and intimidate Filipino fishermen. And the third, the PCGs BRP Melchora Aquino and BRP Cabra, supported by 5 BFAR patrol boats, relied on exceptional seamanship to ensure the safe delivery of supplies. Sa parehong panahon, sinabi pa ni Commodore J. Tariela na parehong naghatid ang mga pinagsamang barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng mga supplies at gasolina sa parehong mga mangingisda na naghanap buhay sa Escoda at Scarborough Shoal. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG na matagumpay na natapos ang misyon pagsapit ng alas 7 ng gabi noong Lunes na umabot sa mahigit 70 Filipino fishing boat sa parehong lokasyon. Ang inisyatiba ng KBBM na pinamumunuan ng gobyerno ng Pilipinas ay naglalayong suportahan at bigyang kapangyarihan ang mga komunidad ng pangingisda ng mga Pilipino sa gitna ng tumitinding geopolitical na tensyon at pang-ekonomiyang panggigipit. Ang inisyatiba, sabi ni Tariela, ay sumasalamin sa mas malawak na pagsisikap ng gobyerno na isulong ang food security, economic resilience at maritime rights sa gitna ng bullying activities ng China sa West Philippine Sea. Ang inisyatiba na inilunsad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglalayong suportahan ang mga mangingisda hindi lamang sa mga material na kalakal kundi sa isang simbolikong ipaglaban ang soberanya na nagpapakita ng pamalaan ay nanindigan kasama ang mamamayan nito kahit nasa pinagtatalo ng tubig. Samantala, binigyan din ng komandant ng PCG na si Admiral Ronihel Gaban na ang pagprotekta sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino mula sa pangimasok ng China Coast Guard ang kanyang pangunahing prioridad kasama ang pagtataguyod ng kanilang mga karapatan laban sa anumang anyo ng panlabas na pananakot o pambubuli. Ang Estados Unidos, isang matagal ng kaalyado ng Pilipinas, ay naglabas ng matinding pagsaway sa kamakailang mga aksyon ng China, partikular ang isang insidente na kinasasakutan ng pagrampa at water cannoning ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island, ang pangaharas sa Scarborough Shoal at ang pinakabago ang pagtataboy sa mga mangingisdang Pilipino sa Escoda o Sabina Shoal. Noong October 14, inulit ng punong tagapagsalita ng kagawaran ng Estado ng United States na si Tomas Figot ang mga pangako ng Washington sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty na nagbubuklod sa dalawang bansa sa mutual defense kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa mga barko o mga sasakyang pangimpapawid ng Pilipinas. Ang payag ay kasunod ng babala mula sa Foreign Ministry ng Beijing na nagbabala sa Maynila laban sa paghamon sa mga ginagawa ng China sa rehiyon. Isang araw bago ang supply mission sa Bao de Masinloc at Escoda Shoal, 3 barko ng PCG at BFAR na nakaangkla malapit sa Pag-asa Island ang iniulat na sinalim sa mga mapanganib at mapanuksong maniobra ng mga barko ng China Coast Guard at mga militia vessels nito. Sinabi ni Tariela na ang mga sasakyang ito ay nakaposisyon malapit sa tampok upang magbigay ng proteksyon para sa mga mangingisdang Pilipino bilang bahagi ng programang KBBM ng gobyerno. Inilarawan ng Philippine Coast Guard ang harassment sa Pag-asa Island bilang partikular na kakalarma dahil ang insidente ay naganap hindi lamang sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kundi maging sa loob ng 12 nautical miles territorial waters nito.